ng Joel Chua. Nakalimutan ni Joel Chua, yung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at niyurakan nila. Pero nakalimutan niya, kandidato siya. Kaya ano ang dapat nating gawin para kay Apple Nieto? Kung hindi lang iboto, ano pa ang dapat nating gawin? Ikampanya. Idala sa lahat ng mga presinto. At sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng 0. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung mga matitinding birada ni VP Sara laban kay Congressman Chua and Congressman Abante at ano ang reaksyon nila. Okay, may balita na i-post na sabi ni Congressman Joel Chua is mag-focus lang daw siya sa kampanya niya, ayaw niya ng negative campaign, ayaw niyang patulan si VP Sara. Yun. Si Congressman Abante naman, wala pa akong namomonitor na reaksyon niya except sa kanyang anak na parang nasasaktan daw. Ito naman, si Maharlika, ito maraming puting ahas itong si Maharlika. Nalalaman niya yung kaganapan sa loob. So, buljakan na post, ilang minutes. Bago lang 25 minutes ago. So, presko-presko pang post. Sabi ni Maharlika, si Boy Dila Abante at Chihuahua nagwawala sa galit dahil kinakastigo sila ni VP Sara. Tapos, mga laugh emoji. Grabing mga birada ni VP Sara. Parang, nagkukwento lang siya. Joke lang. Kailang, sa mga viewers, ako aliw na aliw ako sa mga ganitong style ni VP Sara. Manang-mana sa kanyang ama na si Tatay Digong. Puros pa-joke lang. Kailang ang tindi ng tama. Pero yan, tawagin kang Chihuahua, tawagin kang Snow White, pakainin ng apple. Nagkataon pa naman na Apple Nieto yung kalaban ni Congressman Chua. Ang galing ng birada. Tapos, nakakatawa yung kwento ni VP Sara tungkol sa hopya, yung Eng Beng Ten. Ganun ba yung hopya? Nakapunta kami dito nung, kailan ba yun? January this year. Doon sa mismong restaurant ng Eng Beng Ten. Ang sarap ng ang sarap ng pagkain sa Chinese restaurant na ito. At pati yung kanilang hopya, ang sarap. Kaya sabi tinanongan ni VP Sara, kay Chua ba yung hopya nga Eng Beng Ten? Hindi daw. Doon ko lang nalaman yung kwento na itong si Congressman Chua, basta nasa kamera daw, palaging nagbibigay itong si Congressman Chua ng hopya, yung masarap na hopya sa mga tao doon. Pagdating kay VP Sara, hindi niya binigyan. Kaya may post si Jason sa tungkol niya, grabe ka, Chua, hindi mo man lang binigyan ng hopya si VP Sara. Ano ba? Tapos, ang reaksyon, hindi daw kilala ni Congressman Chua itong si VP Sara. Ganun ba? At tapos, ayaw daw niya ng negative campaigning. Yung pala, ito, kung paniniwalaan natin ang post ni Maharlika, nagwawala sa galit. So yan, after Chua, Abante naman kagabi. Ang binirada niya, ang ganda pa rin ng presentation na hindi ako magmura. Sabi niya, nagdasal pa nga dahil pinagdasal yung kaluluwa ng Santo Papa na bago lang namatay. So, hindi siya nagmura dahil nga ministro o bishop yung congressman sa distrito na yun. May akala ko kung ano yun, na hindi siya magmumura. Grabe. Nasaan yung props ko? Ilabas nyo. Nung inilabas yung props, nako na, yung viral na litrato ni Congressman Abante, yung nakalabas ng dila. Nakakaano talagang tingnan, I don't know how will I describe it, yung labas mo yung dila mo na labas. Hindi ko nga pwedeng gawin baka mamaya. Ang sagwang tignan.
ang First Lady Lisa nung inauguration ni PBBM, nailabas lang yan ng konti yung dila. O yun. Grabe, ang tagal yun na naging pulutan, sumsuman sa social media, yung nilabas ng First Lady ang dila. Kaunti lang. Parang joke lang, parang ganun. Playful, ano lang. Pag dating dito kay Congressman Abante, kaya gitawag siyang Boy Dila dahil grabing labas ng dila. O, tapos, napakaswabe yung banat. O, anong ibig sabihin nito? Walang respeto. Kanino siya walang respeto? Sa amin, sa mga tao. Yun. Congressman Abante, walang respeto. Grabe, matindi yun. Coming from a Vice President na ang ratings niya namamayagpag. Okay lang sana kung si BP Sara ngayon, balik na rin natin sitwasyon, 25% lang ang ratings niya. Parang BBM ba? Bali, wala. Kakaunti. Tingnan nyo, ang presidente ngayon, halos hindi na siya nangangampanya. Hindi na siya sumasama eh. Kasi nga, yung ratings na napakababa, parang kakaunti na lang ang maniniwala sa kanya dahil napakababa yung trust rating. Si BP Sara, 61% ang approval rating. Grabe! Kaya ang mga tao, siksikan. May nabasa kong, napanood kong reel. Halos hindi makalakad si BP Sara sa District 3, yung napanood ko. Hindi siya makalakad, papunta na ba sa stage or ano, dahil sa dami ng tao nagsisiksikan. Sabi ko, iba talaga ang Sara Magic o Sara Charisma. Ganun katindi ngayon si BP Sara. May post pa akong nabasa. BP Sara is on fire. Grabe! Handa akong anong sabi niya? Makipag-away sa kanal. Tapos yung mga post na napapasa ko, ganyan talaga ang mga Bisaya. Pag na lumaban, grabing palaban. Yes, I believe so. Basta taga Mindanao. Bisaya man o mga kapatira Muslim, mababait. Bisaya Muslim, parang wala lang, ordinaryo lang. Kaya lang, pag sinaktan mo at lalaban yan, umanda ka. Hanggang sa dulo ng walang hanggan ang labanan. Kaya, nagsisimula pa lang ito. Marami nang nagwawala na sa galit. How much more kung maging presidente siya? How much more kung malampasan niya ang kanyang impeachment trial at magpresidente by 2028? Nako, umanda na kayo dahil maraming pupulutin sa kangkungan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income sa channel ito is tinutulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talanding. Kaya salamat sa inyong panonood na hindi